At para sa ating mga balita, Pangulong Duterte nawawala at Senador Bato de la Rosa may warrant of arrest na rin galing sa ICC. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Sa isang panayam kay dating Executive Secretary Salvador Medialdea, sinabi nito na wala sa International Criminal Court Detention Center sa Scheveningen si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa labas noon ng mismong detention center si Medialdea nang sabihin niya sa media na humiling sila sa ICC na dalhin si Duterte sa ospital dahil sa hindi magandang kalagayan ng kanyang kalusugan. Umayag ang ICC pero ayon kay Medialdea, hindi sila inabisuhan kung saan ospital siya dinala. Sinabi rin niya na nang sinubukan niyang bisitahin si Duterte, nalaman niyang wala ito sa loob ng pasilidad ng kulungan. Well, before we deplaned, we had a meeting with the ICC. I requested that the former president be brought directly to a hospital because of his bad medical conditions. It was almost a 24-hour flight. He just came from Hong Kong, not allowed to visit his home, not even allowed to see a doctor in a hospital before he could be transported here. Now, we made the request for a hospitalization, and they gave the assurance that he will be brought to a hospital. And I asked for the name of the hospital. Up to now, they have not given us the name of the hospital. So we took the position that he could have been brought here directly. And we are told that there is no President Duterte inside the facility. We are at a loss at this time. And lokohan na ito. I think this is part of their grand plan, no? To kidnap the President, to extract the President from the Philippines and brought to a jet without known destination. I was even forced to join the plane without any valid visa coming here. They're telling me that there is no Rodrigo R. Duterte inside this facility. And we assume that he was brought here last night after the planing. That's all I can say as of the moment. We don't know where he is right now. He doesn't even have his medicines with him. Sinakay siya sa ambulance, binigay lang namin yung mga records yun sa kanya, and sabi he will be well taken care of. Right. And we will be informed immediately of the name of the hospital. But hanggang ngayon, nakakalungkot at ganito ginagawa nila. We are going back to the ICC and ask them where he is right now, because a family member is waiting here to see him. Yes. Gayunman, kinumpirma ng tagapagsalita ng ICC na si Fadi El Abdala noong Huwebes na si Duterte ay nasa kustodiya ng ICC sa detention center sa Scheveningen. Na-admit siya ngayong araw matapos sumailalim sa lahat ng medikal na pagsusuri. Kapag may isang pinaghihinalaan na dumating sa kustodya ng ICC, karaniwang isinasagawa ng hukuman ang mga hakbang upang maprotektahan ang kanyang kalusugan at kapakanan. Iaanunsyo ng hukuman sa tamang panahon ang schedule ng kanyang unang pagharap. Muli naming binibigyang diin ang kahalagahan ng paggalang sa integridad ng prosesong panghukuman. Kinumpirma din ng Office of the Vice President na nasa Amsterdam, Netherlands ngayon si Vice President Sara Duterte at nakatakdang bisitahin ang kanyang ama. Dumating ang dating Pangulong Duterte sa Rotterdam Airport dakong 4:56 ng hapon at dumiretso sa Scheveningen sa The Hague, Netherlands, kung saan matatagpuan ang detention center ng ICC. Naunang naiulat na dumating si Duterte sa Scheveningen Detention Center sa The Hague noong Miyerkules ng gabi, kung saan siya idinitine habang nahaharap sa mga kaso sa International Criminal Court or ICC.
Inaasahang mananatili siya sa ICC Detention Center na matatagpuan sa loob ng isang pasilidad ng kulungan. Si Duterte na namuno sa Pilipinas mula 2016 hanggang 2022 ay inaresto noong Martes ng madaling araw sa Maynila na itinuturing na pinakamalaking hakbang sa investigasyon ng ICC kaugnay ng di umano'y mga krimen laban sa sangkatauhan na naganap sa ilalim ng kampanya laban sa ipinagbabawal na gamot, na nagresulta naman sa libu-libong nasawi at nakatanggap ng matinding batiko sa buong mundo. Bago pa man siya dumating ay nagtipon-tipon na rin ang mga taga-suporta ni Duterte sa labas ng kulungan. May dalang mga banner, sumisigaw ng kanyang pangalan at iwinawagayway ang mga watawat ng Pilipinas. Sa edad na 70, maaaring maging si Duterte ang kauna-unahang dating pinuno ng estado mula sa Asya na lilitisin sa ICC sa The Hague. Ayon sa warrant of arrest ng ICC, bilang Pangulo, si Duterte daw ang nagbuo, nagpondo at nag-armas ng mga operasyon na nagsagawa ng mga pagsupil sa mga hinihinalang gumagamit at nagbebenta ng bawal na gamot. Sa mga susunod na araw, ipapaharap siya sa isang hukom kung saan babasahin ang mga paratang laban sa kanya. Sa ibang balita, Bato de la Rosa, may arrest warrant na rin mula sa ICC. Maaaring sumunod anumang oras sina Senador Bato de la Rosa at retired Police Chief Oscar Albayalde sa mga tatanggap ng arrest warrant mula sa ICC. Yan ay dahil sa mga naging papel nila sa madugong kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon. Ang ulat na ito ay kinumpirma na rin ni Attorney Cristina Conti, isang ICC Assistant to Counsel, matapos siyang tanungin ng media kung totoo bang makakatanggap din sina De La Rosa at Albayalde ng warrant of arrest mula sa International Tribunal. Bagaman hindi buo ang detalye na ibinigay hinggil sa usaping ito, sinabi ni Conti sa isang interview sa DZBB noong Miyerkules na may 3 pangalan na iniimbestigahan dahil sa kanilang umano'y papel sa gyera kontra droga. At yan ay sina Duterte, De La Rosa at Albayalde. Ayon pa sa abogado, si De La Rosa ay naging unang hepe ng Philippine National Police sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Siya ang lumikha ng terminong Oplan Tokhang at pinamunuan ang madugong gera kontra droga. Matapos siyang magretiro sa kanyang posisyon, sinundan siya ni Albayalde na inatasang ipagpatuloy ang kontrobersyal na kampanya. Dahil sa kanilang papel sa kampanya kontra droga, napasama sila sa listahan ng mga opisyal ng Administrasyong Duterte na inireklamo sa ICC ng mga pamilya ng mga biktima. Samantala, ayon sa palasyo, wala pa silang natatanggap na opisyal na abiso tungkol sa anumang Interpol Red Notice para kina Albayalde at De La Rosa. Kaugnay pa rin ng balitang ito, kinumpirma din ni Senator Bato de la Rosa na mayroon na ngang arrest warrant ang ICC laban sa kanya at sinabing handa siyang sumuko at hindi magtatago sa oras na ipatupad na ang warrant. Kinumpirma ni Senator Ronald Bato de la Rosa na mayroon na rin siyang arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kasabay ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Gayunman, sinabi ni Bato na humihingi siya ng tulong kay Senator Chis Escudero na huwag muna siyang isuko habang hinihintay ang desisyon ng Korte Suprema. Pakiramdam ni Bato na tinaydor siya ng administrasyon nang sabihin nito sa kanya noon na hindi ito makikipag-cooperate sa ICC. Bibig pa sa aking memory when he told me nung nag-usap kami sa Malacanang na never siyang mag-cooperate sa So walang isang salita? ICC. Talagang sinabi niya sa akin, So how do you feel? Hindi ako mag-cooperate sa ICC. Sabi niya sa akin noon, huwag ka mag-alala, hindi ko mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, who's next? Baka kami na naman. Yan ang sabi niya sa akin. So ano pa kakaramdam niyo, sir, ngayon? Feeling betrayed. Feeling betrayed. Sir, last na... Betrayal to the max. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.